Itinanggi ng National Maritime Council ang akusasyon ng China na may provokasyon ang presensya ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Wala umano itong legal na basihan. Iginiit naman ng Chinese Embassy na hindi sila ang nagpasimula ng komprontasyon. Narito ang balita ni Creslin Cataro. Walang basihang legal ang panibagong akusasyon ng China. Ito ang tahasang sinabi ni National Maritime Council spokesperson at Undersecretary Alexander Lopez. Aniya, malinaw sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na ang isang coastal state tulad ng Pilipinas ay may sovereignty, sovereign rights at jurisdiction sa lahat ng likas yaman sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone. Paliwanag ni Lopez, ang mga mangingisdang Pilipino ay legal at mapayapang nangingisda sa loob ng karagatang saklaw ng Pilipinas. Habang ang mga barko ng gobyerno, kabilang ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Navy ay nagsasagawa ng lehitimong pagpapatrolya upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisda at may patupad ang mga batas ng bansa at mga kaugnay na international na kasunduan. Kaya walang basehang legal o sa international law ang akusasyon ng China. Bagkus pa, sila ang gumagamit ng kanilang mga maritime forces, at gumagawa ng mga illegal na pamamaraan. Kabilang sa binanggit ng NMC na umunoy serye ng agresibo at illegal na aksyon ng China ay ang paggamit ng water cannon, mapanganib na maniobra at close encounters sa dagat at himpapawid, umunoy pangaharas sa mga resupply mission, shadowing at iba pa. Kaya yung sinasabi nilang provokasyon sa mga ginagawa nilang ito, kanino ba o sino ang galing ang gumagawa ng tinatawag na provokasyon? Ang Pilipinas kasi as per policy at spirit of transparency, puro katotohanan lamang at mga legal na pamamaraan ng ating isinapupubliko at ginagawa sa karagatan ng South China Sea. Kinontra naman ng Chinese Embassy ang mga pahayag ng National Maritime Council patungkol dito. Sa isang Facebook post nitong Webes, iginit ng embahada na hindi ang China ang nagsisimula ng mga akusasyon o komprontasyon laban sa sinumang individual o institusyon ng walang sapat na batayan. Ipinahayag ni Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy, Go Wei, na may tungkulin ng embahada na ipagtanggol ang soberanya, interes at dignidad ng China kapag ito ay sinisiraan o inaakusahan ng mga umunoy walang basihang paratang. Sabi pa niya, obligasyon ng embahada na ipaliwanag ang mga katotohanan at ipabatid ang kanilang panig sa publiko ng Pilipinas. Iginit ng Chinese Embassy sa Maynila na wala umanong kamakailang pahayag ang China na sinimula nito. Bagkus, lahat ng inilabas na pahayag ay tugon lamang sa umunoy maling paratang mula sa ilang individual at institusyon sa panig ng Pilipinas. Pinunari ng embahada ang paggamit ng mga salitang tulad ng coercive, illegal, aggressive, deceptive at barbaric laban sa China. Naan nila'y nagpapakita ng kawalan ng respeto sa isang bansang matagal ng pinakamalaking trading partner ng Pilipinas at may malalim na ugnayang pangkasaysayan sa bansa. Dagdag ng Chinese official, bukas ang China sa anumang makabuluhang diskusyon na nakabatay sa mga katotohanan. Subalit mariin itong tinatanggihan ang anyay hindi makatwiran at mapanirang mga atake laban sa Beijing. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.